Papunta ako ngayon doon sa gawing likod dahil meron akong nakita doon na pahinog na saging. Ayan. Ngayon along the way, ito madadaanan itong mga gabi na to. Patanim ito ng kapatid ko, mga gabi. Ayan, maliliit pa sila. Maliliit pa. Mga 1 month pa lang itong nakatanim, kaya ayan, maliliit pa. So ayan ang mga gabi. Napakamahal na ng gabi ngayon. Kung minsan yung isang perasong malaki ay maabot na ng 35 pesos. Kahit dito sa amin ay bukid lang at probinsya, mahal na rin ang mga laman ng gabi pag bumili ka. Kaya talagang nagtatanim kami. Ayan. Ito naman yung mga mabababa naming mga nyug. Ito yung nyug na tinatawag nilang early variety. Kasi mga 5 years na naitanim mo, mamumunga na siya. Ayan. So kasalukuyan pa lang silang nag-uumpisang mamunga, kaya paunti-unti pa lang yung kanilang mga bunga. Dahil nag-uumpisa pa lang. Mga ilang buwan pa lang itong nag-uumpisang mamunga. Ayan na sila. So mayroon pa sa gawi doon. Tingnan natin kung maipapakita ko sa inyo yung aming mga early variety na nyug. Lahat naman itong aming puno ng nyug ay early variety. Pero ito ay 5 taon pa lamang namin naitanim. Itong ipinapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, papunta tayo doon. Tapos may dadaanan tayo pababa. Ayan. Pababa itong daan na ito. Ang dahan-dahan sa pagbaba. Kasuot po ako ng bota kaya medyo mahirap maglakad. Ayan, so yan po yung aming mga early variety na nyug na mga mabababa pa. Ayan, may ilang-ilang na silang mga bunga. Ayan. Teka, pakita ko sa inyo yung inuulam namin kudit. Sarap ito yung ilagay sa dininding, tapos may dahon ng malunggay. Yung buridibod na sinasabi nila, laman ng kamote o kaya ay laman ng gabi. Ayan, masarap yan na ilagay sa dininding na gabi at kamote. Ayan. Napakita ko sila lahat. Ito naman yung mga bagong tanim ng kapatid ko. Mga nyug. Ayan. So ayan yung aming tanim na bago pa lang na namumulaklak. Mababa pa sila. O ayan marami pa yung isa. Ayan. Hindi kasi na tatabasan, kaya yung ibang mga bunga niya nahuhulog dahil kinakain ng daga. Ayan sila. So may ilan-ilan na silang mga bunga. Ayan. Yung aming mga early variety na nyug. Ayan. Sila yung mga bagong tanim ng kapatid ko. Pa yung iba. Kasi pag minsan kahit magtanim ka kung
kung hindi mo nabantayan, hindi mo natanggalan ng mga cover grass, mamamatay yung nyug. Kaya may mga libbangaw nila. Tawag nila doon libbangaw, hindi siya kompleto dahil namamatayan siya ng tanim. O kaya may mga lokong mga kapitbahay or mga tao na napadaan dito sa aming bukid. Meron yung iba binubunot nila yung tanim. Ganon. Yan. So ito yung huli na puno ng nyug dito sa aming lote. Ayan. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, kailangan lang tabasan tong aming lote dahil napakatawag na. Ayun, yung isang pinuntahan natin dito yung puno ng saging. Ayan, meron siyang bunga at malapit. Pwede na siyang tibahin. Ayan, hindi namin ito itinanim, pero dahil may tanim yung kapitbahay namin, ngayon ang saging, panyan, kahit hindi mo siya itinatanim, lumilipat. Dahil pag anong tawag doon, nagkaroon ng sucker, o di syempre lilipat na yung puno. Lalo na kung kalapit lang ng lote mo yung pinagtaniman. Ayan, mapapalipat yung kanyang mga puno. Ayan, ito siya. Ayan. Ito, ayan, ayan yung kanyang bunga. Parang natatabingan. Ayan siya, Ayan, titibahin natin to ngayon. Para makuha na natin. Ayan, tibahin na natin siya. Ko rin kasi may hawak ng camera eh. Magalaw na. Ayun. Abualdi. Ito na siya. Putulin muna natin ito. Ayan, mahirap kasi ako rin may hawak ng camera eh. So ayan, nakuha na natin yung saging. Ayan, ito na yung ating naaning saging. Meron ng mga pinagkainan ng ibon. Dahil mayroon na siyang hinog. Ayan, nahinugan na siya sa puno. Ayan. Pakatahimik dito, ano? Medyo malayo kasi na ito sa bahayan. Kaya napakatahimik. Yung mga tinig lang ng mga munting ibon ang inyong maririnig. Yan.